Jane, gising. Tumatawag ang anak ko, pero katabi ko siya at natutulog. Magandang araw po sa inyo sa mga nakikinig ng aking YouTube channel. Kung bago pa lamang po kayo, ay huwag po ninyong kalimutan mag-like at mag-subscribe ng aking channel. Maraming salamat po. May magkapatid na sina Lisel at Jane. Nakatira sila sa inuupahan na apartment. Ngunit si Lisel ay hindi pa ito dinadalaw ng kanyang antok. Mag-aalas 3 ng madaling araw ay biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Laking gulat ni Lisel dahil ang kanyang anak ang tumatawag. Laki ng pinagtataka niya dahil ito ay katabi niya sa higaan at mahimbing sa kanyang pagtulog. At agad naman pinuntahan ni Lisel ang kanyang kapatid na si Jane at itinanong ito kung bakit tumatawag ang kanyang anak samantalang katabi niya ito sa pagtulog sa higaan. Ano ito? Bakit ang pangalan ng anak ko ang nakalagay? Hello? Sino ka? Anong kailangan mo? Ngunit walang sumasagot sa tanong ni Lisel. Agad naman pumunta si Lisel sa kwarto ng kanyang kapatid. Jane, gising. Tumatawag ang anak ko, pero katabi ko siya at natutulog. Ba't ka ba nanggigising, ate? Anong oras na? Tsaka, ano? Paano nangyari yun? Baka nagkamali ka lang ng tingin o ibang tao ang tumawag. Hindi, Jane. Pangalan ng anak ko talaga yung tumawag. Pero, paano yun? Ikatabi ko nga siya. Kinuha ni Jane ang cellphone mula kay Lisel at tinignan kung sino ang tumawag sa cellphone. Ate Lisel, wala namang number nakalagay dito. Ang nakalagay lang dito, unknown. Maya muli ay nagring ang cellphone. Sa pagkakataon ito, kay Jane cellphone ang nagre-ring. Jane, wag mong sagutin. Ngunit hindi matiis ni Jane na hindi sagutin ang tumatawag. Wag kang makialam. Pagkatapos marinig ni Jane ang boses babae, ay agad naman namatay ang tawag. Si Jane at si Lisel ay nagmistulang estatwa dahil sa kanilang narinig. Ate Lisel, kailangan natin malaman kung anong nangyayari. Hindi to basta-basta. At dahil sa nangyari, naghanap si Jane at Lisel ng isang albularyo para malaman kung ano ang katotohanan. May nagpaparamdam sa inyo. Isang kaluluwa na hindi matahimik. Kailangan nating mag-alay ng dasal para mapayapa siya. Sinunod ni Lisel at Jane ang payo ng isang albularyo upang matahimik ang kanilang buhay at lalo na sa kanilang inuupahan. Jane, tapos na ba talaga? Hindi na yung mauulit yung nangyari sa atin sa pagpaparamdam ng isang multo? Diyos ko, doon pa lang parang mahihimatay na ako sa sobrang takot. Sana nga, Ate Lisel. Pero kung babalik man sila, alam na natin ang gagawin. Grabe no, Ate Lisel. For the first time, yung nangyari sa atin. Di ko malilimutan yung nangyari sa atin, ate. Grabe, sobrang nakakapatindig ng balahibo. Sinabi mo pa, ay naku Jane, ayoko nang maulit ang ganitong pangyayari. Buhay pa ako, pero yung kaluluwa ko, humiwalay na sa katawan lupa ko. Dahil doon, nagkaroon ng trauma si Lisel tuwing may tatawag sa kanya.